At sa ating pag-aaral ngayon, mga kapatid, ang title ng ating lesson ngayon ay ang malinaw na tinig, pag-ibig at pagpapatibay. Ano ibig sabihin niyan? Papaliwanag natin na bagyan maya-maya. Pero katulad ng dati, ang mga version ng Biblia natin na gagamitin, ang Bagong Biblia at New King James Version, liban na akong babanggitin. So, tungkol sa title natin, mga kapatid. Ito na po, mga kapatid, ang ating lesson number 27 sa mga serya ng lesson na ating pinag-aaralan dito sa Sulat ni Pablo sa Korinto. So, unang Korinto to. At ang coverage natin ngayon, chapter 14 na po tayo. Verse 1 hanggang 19. So, halos kalahati lang ng chapter 14 at tatalakayan natin sapagkat mahaba ho yan. Ito lang 19, mahaba na ho ito eh. Pero huwag kayong mag-alala, mga kapatid, yung haba ng 19 na talata na yan, pipilitin natin matapos yan sa hindi tayo lalagpas na isang oras. Bawal kasi sabi, magsalita ng higit sa isang oras. So, yun po, mga kapatid, actually, dapat mga 45 to 50 minutes lang eh. O, sikapin natin, tingnan po natin ang magagawa natin. O, bakit ba ganyan ang title natin, mga kapatid? Ang malinaw na tinig, pag-ibig at pagpapatibay. Kasi ito yan, mga kapatid, ang malinaw na tinig na tinutukoy rito, higit pa sa tunog, higit pa sa sound niya na nadidinig, kundi ito ay mensaheng naintindihan o nauunawaan. Pero yung kalinawan ng tinig ay hindi sapat. Kailangan ito ay udyok ng pag-ibig. Dahil ang pag-ibig nagbibigay ng tamang motivation sa ating pagsasalita. Dapat yan. Tungkol sa pagsasalita, pagpapaliwanag ng mensahe, yun yung tinig eh. Mensaheng naunawaan, mensahe ng Diyos yan. Sa pagpapaliwanag niyan, dapat, pag ginagawa natin yan, dapat udyok ng pag-ibig. Ang dahilan, pag-ibig dapat. So, hindi dapat mawala yung pag-ibig, At ang reason kung bakit natin dapat ganyan, malinaw na tinig udyok ng pag-ibig, ang reason yan, mga kapatid, dahil para sa pagpapatibay, para maging matatag yung kapatid sa pananampalataya. So, nakita nyo, no? Yan ay nagaganap sa pagtitipon. Dapat ganyan ang pagtitipon ng mga churches. Pag nagtitipon tayo, face-to-face, o kahit online, dapat may malinaw na mensahe na udyok ng pag-ibig, na ang purpose niya, tumibay tayo lahat sa pananampalataya. Sa madaling salita, ang malinaw na mensaheng udyok ng pag-ibig ay ang siyang tunay na nagpapatibay sa iglesia. Pag walang malinaw na mensahe na galing sa Diyos para sa church, hindi tayo titibay. Sa panahon natin ngayon, ang application yan, mga kapatid, at interpretasyon, yung malinaw na tinig yan, galing sa salita rin ng Diyos. Ang panahon na yun, wala pa yung salita ng Diyos ng New Testament. Hindi pa, isinusulat pa lang, di ba? Hindi pa kompleto. So, iba yung sitwasyon natin ngayon. Pero, makaka-relate tayo rito. Sa pag nagtitipon tayo, mga kapatid, dapat mayroong malinaw na mensahe. Kung matatandaan ninyo sa lesson number 25 natin, 27 tayo ngayon, Sa lesson number 25 natin, may title na Iisang Katawan, Maraming Bahagi. Yung huling talata nito, in chapter 12, 31, sabi ni Pablo, subalit pagsikapan ninyong mitiin ang higit na dakila mga kaloob. So tungkol din sa kaloob, hindi ni-discuss. At hanggang ngayon, sa chapter 14, tungkol din sa kaloob. Ang sabi ni Pablo rito, pagsikapan daw na mitiin. Ibig sabihin, mayroong mga kaloob talagang inilaan sa atin ng Diyos. Pwede nating hilingin yan. Pagsikapan natin, mitiin. Paano mamimitian? Panalangin natin. Magkaroon tayo ng ganong kaloob. At sabi ni Pablo, ipakikita ko sa inyo ang 100 na walang kahambing. Ibig sabihin, ipakikita ni Pablo ang isang daan na excellent way, pinakamagandang daan para makamit natin yung mga dakilang kaloob. Ano yun? Pagdating sa chapter 13, yung sumunod na talata dyan, ang tilalaki ni Pablo ay ang tungkol sa pag-ibig. Lesson number 26 natin. Kung wala ang pag-ibig. Pinakita niya buong kapitulo. Tungkol lahat niya sa pag-ibig. Lumalabas yung pag-ibig ang siyang pinakadakilang o yung sinasabi pala ni Pablo rito na daan na walang kahambing. Love. Kailangan may pag-ibig, mga kapatid. Kaya dito, mga kapatid, sa lesson number 26 natin, sa lesson number 27 natin, ngayon, sa unang Korinto 14:1-19, sa ating pag-aaral ngayon, ay itinuturo sa atin ni Apostol Pablo na ang bawat kilos at salita natin sa loob ng katawan ni Kristo
ay dapat may layunin. Ang layunin ay ang mapatibay ang kapatiran sa pamamagitan ng malinaw na mensahe ng Diyos. Pinapakita rito mga kapatid, isang paalala ito sa atin na kapag tayo nagtitipon bilang isang church, huwag natin sayangin ang bawat pagkakataon na tayo ay mauwi lang sa hindi pagkakaunawaan o hindi natin maintindihan o walang bunga. Dapat nagbubunga bawat pagtitipon natin. Nagbubunga yan ng ikatitibay ng mga kapatid na dumadalo sa pagtitipon. Kaya mga kapatid, dapat ang maging sentro ng ating pagtitipon, ng ating mga ginagawa ay ang pag-ibig at ang malinaw na pagbabahagi ng mensahe ng Diyos. Salita ng Diyos, mga kapatid. Sa unang bahagi ng ating pag-aaral, mga kapatid, dito sa verse 1 hanggang 19, no? Yung unang bahagi ng ating pag-aaral, tungkol sa verse 1, makikita natin ang panawagan sa pag-ibig at paghangad ng espiritual na kaloob. So, ibig sabihin, tungkol sa pag-ibig, kombinasyon yan ng kapag tayo naghahangad ng espiritual na kaloob. Sabi rito, mga kapatid, sa 14:1, pakamitiin ninyo ang pag-ibig at pagsikapan ninyong mitiin ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang kayo'y makapagpropesya. So, yun na unang kapitulo dito, chapter 13, no? Tungkol sa pag-ibig. Tapos pagdating sa 14, tungkol ulit sa pag-ibig. Kasi, paalala ko lang ulit, yung chapter 13, yung huling talata, buong kapitulo tungkol sa pag-ibig. At ang konklusyon, yung huling talata ng chapter 13, sabi rito, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Nakita nyo, no? Pinakadakila pag-ibig. Yung huling talata. Bago pumasok, yung 14:1 na binasa natin. Pinapaliwanag dyan, paliwanag natin, konting paliwanag lang ngayon, na nananatili ang tatlong ito. Ibig sabihin, yung tatlong yan, hindi dapat nawawala sa buhay natin mga Kristyano. Kaya tinawag natin sa taas yan tatlong haligi ng buhay Kristyano. Dapat meron kang pananampalataya, meron kang pag-asa, meron kang pag-ibig. Hindi pwedeng mawala ang isa dyan. Magkakasama dapat yan. Pero may special mention, pagdidiin, si Pablo, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. At ngayon naman sa verse natin ngayon, sabi ni Pablo, pakamitiin ninyo ang pag-ibig. Yan daw ang hangarin natin. Pagsikapan daw natin na mitiin yan. No? Yung pag-ibig. At kasabay niyan, at pagsikapan ninyong mitiin ang mga kaloob na espiritual. So nakita nyo, no? Kaya nilagyan natin sa taas panawagan sa pag-ibig at paghangad ng espiritual na kaloob. Nag-aangad tayo ng espiritual na kaloob, dapat meron tayo pag-ibig. Di ba? Pag-ibig. Pag wala pag-ibig, parang nagkakamali tayo ng layunin. Nagkakamali tayo ng motivation. Dapat yung puwersa na hinuhugot natin, pag-ibig, habang minimithi natin mga espiritual na kaloob. At lalo na kung meron tayong espiritual na kaloob na rin. I-implement natin yung spiritual gift natin, dapat meron din pag-ibig. Pero dito, yung pagdidiin nga ni Pablo dito, lalong-lalo na kayo makapagpropesiya. Mas gusto ni Pablo, makapagpropesiya tayo. Kasi dito, ikukumpara ni Pablo, mga kapatid, yung ginagawa ng iba na speaking in tongues. Gusto ni Pablo, sa halip na speaking in tongues, okay naman speaking in tongues, hindi naman siya tutol, pero mas maganda kung tayo ay makapagpropesiya. Tingnan niyo mga kapatid. Bakit? Sa sumunod na talata, sabi, sa ikalawang punto natin, yung pinapaliwanag niya yung limitasyon ng pagsasalita ng ibang wika. Sabi, sapagkat ang nagsasalita ng ibang wika, so ibang wika, yung speaking in tongues nga to, ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos, sapagkat wala nakakaunawa sa Kanya. Yamang sa Espiritu, siya nagsasalita ng mga hiwaga. So, speaking in tongues, pagsasalita ng ibang wika. Ngayon, may tagpo sa Biblia na nauna rito, nagganap nung pagtatansyahin natin ng panahon, nagganap ito, mga kapatid, itong babasahin natin sa mga gawa ng mga apostol. Record yan na kasaysayan ng mga pinagagawa ng mga apostol. Na-record yung unang pangaral ng Ebanghelyo dito sa mga gawa, chapter 2, verse 1 hanggang 12.
Diyan may naganap din na pagsasalita ng ibang wika. Pero iba to. Iba ito kaysa dun sa kasalukuyan nating tinatalakay ngayon sa verse 14. O silipin natin ang pagkakaiba. Sa mga gawa, mga kapatid, 2:1 hanggang 12. Mahaba yan, 12 talata yan, pero hindi natin babasahin, mga kapatid. Bibigay ko lang sa inyo ang pinaka-summary. Naganap yan sa Jerusalem. Yung kauna-una ang malaki ang pangangaral ng Ebanghelyo, matapos na si Jesus ay umakyat sa langit. Ito rin yung panahon ng pagbaba ng Holy Spirit. Noong araw ng Pentecostes, ang lahat ng mga alagad nagkakatipon sa isang bahay. Araw ng Pentecostes, pista ng mga Hudyo yan. Nagkakatipon sila, biglang may narinig silang ugong mula sa langit. Parang malakas na hangin, yan ang description ng Biblia. At may nakita silang parang dilang apoy. Para lang, no? Hindi naman talaga dila. Parang dilang apoy na lumupag sa bawat isa. Dahil doon, napuspos lahat sila ng Holy Spirit. Nagsimula sila magsalita ng iba't ibang wika na hindi nila dating alam. Pero yung mga wika rito sa mga gawa na hindi nila dating alam na nasalita nila, hindi yan katulad sa unang Korinto 14 na pinag-aaralan po natin. Pero kinukwento ko lang sa inyo to para magkaroon kayo ng idea na iba to. No? Kasi doon sa Korinto, hindi naintindihan Dito naintindihan Yung reaction ng mga tao, no? Nung mangyari yun, yung reaction ng mga tao, umugo nga, no? Maraming deboto kasing Hudyo na nagmula sa iba't ibang mga bansa sa abroad. Nagkalat ang mga Hudyo, yung mga pinanganak sa abroad. Siyempre, ibang lingwahe na yung kanilang natutunan doon. Kung saan ka pinanganak, dala-dala mo yung lingwahe ng bansa o lugar kung saan ka pinanganak. O iba-iba, pero narinig nila yung ingay, umugong, may narinig silang ingay, so pumunta sila doon. At nakita nila, namangha sila sa mga alagad. Nakita nila, nagsasalita yung mga alagad ni Jesus. Narinig nila yung mga alagad ni Jesus na nagsasalita sa kanilang sariling katutubong wika. Native language nila, nadidinig nila. No? Ibig sabihin, kung halimbawa lang naman to para mabilis natin maintindihan. Halimbawa, sa Maynila naganap yan. Tagalog nagsasalita. Yung mga kapatid, mga Hudyo na galing Bisaya, na Bisaya ang salita. Nadidinig nila habang nagsasalita ng Tagalog, itong mga apostol, nadidinig nila yung lingwahe o dialect nila sa Bisaya. Kapag may Kapampangan doon, nadidinig nila yung salitang Kapampangan. Hindi naman marunong magsalita ng Kapampangan itong mga apostol. Sinasample ko lang mga kapatid sa mga dialect ng Pilipinas para mabilis natin maunawaan. Ibig sabihin, mamamangha talaga. No? Lahat kayo may kanyang sariling native na wika. Nadidinig nyo ang kanya-kanyang wika sabay-sabay. Nadidinig mo, yung wika mo lang. Nadidinig siya, wika niya rin. Kaya nagtanungan sila. Ano ba to? Diba? So, pero alam nila, mga nagsasalita, mga taga-Galilea yan. At yung alam din nila na hindi naman mga linguistic to mga taga-Galilea. Hindi naman sila marunong na maraming wika. At narinig nila, naintindihan nila yung pagpapahayag tungkol sa mga dakilang gawa ng Diyos. So yun nakita nyo, no? Yun yung pagkakaiba. Dito naman mga kapatid, dito sa verse 2, binasa natin kanina, sabi dito, sapagkat, ibig sabihin ito yung dahilan ng verse 1. Yan ang dahilan ng verse 1. Ano ba yung verse 1 kanina? Yung pagsikapan ninyong mitiin ang mga kaloob ng spiritual. Lalo-lalo na ang kayo'y makapagpropesya. Bakit daw? Sapagkat ang nagsasalita ng ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Yan pa ang dahilan eh. Imbis na mitiin mo, hindi naman masama mitiin, pero kapag sariling wika compared sa propesya, makapagsalita ng propesya, etong nagsasalita ng ibang wika, hindi naka-address yan sa mga tao. Hindi po pangangaral yan. Yan po ay isang forma ng prayer. Dahil sabi rito, hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Kaya yung mga speaking in tongues, mga kapatid, isang forma ng prayer yan. Kaya lang, yan ang klaseng prayer na malalim sa spiritual, sapagkat walang nakakaunawa sa kanya. Hindi naiintindihan ng tao. So, compared doon sa mga gawa kanina, yung araw ng Pentecostes, naganap yun, mga
ang pagitan nitong Corinto at nung pangyayari sa araw ng Pentecostes, halos 20 years. 20 taon na pagitan. Yung nangyari nung 20 years ago, iba yun sa pangyayari ngayon dito. Dito, hindi na unawaan. Minsan yung nagsasalita ng speaking in tongues, siya mismo hindi niya maipaliwanag. Bakit? Yamang sa Espiritu siya nagsasalita ng mga hiwaga. Ibig sabihin, yung kanyang pagsasalita, malalim ang pinanggalingan. Pinanggalingan nito ay yung Espiritu, hindi yung isip. Yung kalaliman ng tao. Ang pinanggagalingan nun. May nadarama, yung nagsasalita ng speaking in tongues. Pero, kadalasan hindi niya may paliwanag yun. Unless, nabigyan siya ng another gift, spiritual gift. O kaya bigyan ng isang kapatid ng spiritual gift na kung tawagin ay gift of interpretation. Kaloob na ma-translate, ma-interpret kung ano yung sinalita ng isa sa wika na hindi maunawaan. So yan mga kapatid, no? Ito ang natural na bunga ng pagsasalitang mula sa Espiritu at hindi sa isip. Hindi maintindihan. Yung tao nagsasalita ng mga wika, nagsasalita patungo sa Diyos yan. Hindi patungo sa tao. Yung sinasalita niya para sa Diyos. Kaya nga, isang forma ng panalangin yan. Kaya makikita din natin mamaya na panalangin yan. Pero yung panalita, nagmumula kasi sa Espiritu yan, sa kalooban ng tao. At mga hiwaga, ang kanyang sinasabi, hindi direktang naunawaan ng mga nakikinig. Kaya ako ilalagay natin sa chart para sa malinaw na ilustrasyon. Tungkol sa unang Corinto chapter 14 at saka sa Acts chapter 2, makikita natin sa aspeto, tatlong column yan. Unang column, aspeto, then yung verse. Unang Corinto, second column, chapter 14, at Acts chapter 2, yung third column. No? Sa larangan ng pag-unawa, walang nakakaunawa dun sa unang Corinto. Samantalang sa Acts of the Apostles, chapter 2, naiintindihan ng mga nakikinig. Naiintindihan nga nila, sariling wika pa yung dating sa kanila. Yung direksyon ng pagsasalita ng mga apostol, ng mga alagad ni Jesus, sa Diyos, doon sa unang Corinto, chapter 14. Yung pinag-uusapan natin ngayon, yung wika na pinag-uusapan natin, yung speaking in tongues, nakadress sa Diyos at hindi sa mga tao. Sa Acts, sa mga tao nakadress eh. Pangangaral kasi yun eh. Paghahatid ng mensahe. At yung sa aspeto ng nilalaman, ang laman nung chapter 14, yung speaking in tongues, mga hiwaga. Pag hiwaga, ibig sabihin, hindi mo masyado maintindihan at halos hindi mo maintindihan yan unless na mayroong interpreter. At sa chapter 2, naintindihan ng mga tao. Naunawaan nga. No? At yung sitwasyon, itong chapter 14, nagaganap yan sa loob ng church. Kaya sumusulat si Pablo. Samantarang chapter 12, pampublikong pangyayari sa mga taong bayan ng Jerusalem nakikinig. Nakita nyo, yan po ang pagkakaiba. Kaya dito mga kapatid, sabi ni Pablo sa verse 2, nagsasalita ng ibang wika. Yan ang speaking in tongues. Sa English, speaks in a tongue. Sa ibang version ng English, speaking with tongues. Di ba? At yan, sabi rito mga kapatid, etong sabi nito, hindi sa mga tao nagsasalita. Sa Diyos sila nagsasalita. Sa sumunod na talata sabi, subalit ang nagsasalita ng propesya, tungkol naman sa propesya, comparison ito ng speaking in tongues at ng propesya. Subalit ang nagsasalita ng propesya, nagsasalita sa mga tao para sa kanilang katitibay sa ikasisigla at ikaaliw. So yan ang difference mga kapatid. Yung speaking in tongues sa Diyos. Pero yung propesya, naghahatid ng mensahe yan. Bakit? Para tumibay yung nakikinig. Para sumigla ang nakikinig. Para maaliw yung mga nakikinig. Yan ang malaking pagkakaiba. Yung salitang propesya rito sa Greek word na salitang propesya, para makita nyo, hindi lang tungkol to sa hula ng mangyayari sa future. Dahil sa Greek word ng salitang propesya rito ay may kahulugan na ang paggagamit niya sa Greek ito. Propeteo. Ang mga kahulugan na binigay ng Strong sa Bible Dictionary sa Greek
Number 1, pagpapahayag ng mga bagay na ipinahayag ng Diyos. Maging yaong tungkol sa mga darating na pangyari. Kasama rin yun sa darating pangyari. At kung minsan, hindi naman. Di ba? Kundi pahayag yan na galing sa Diyos, yung propesiya. At yung propesiya, yung propeteo ng pagsasalita sa ilalim ng banal na patnubay at ang pagtupad ng tungkuling ipinagkatiwala sa isang propeta. So dito nakita natin mga kapatid, yung propesiya hindi lamang sariling kuro-kuro yan. At hindi lamang tumutukoy yan sa mangyayari sa future. Mensahe yan na ang intensyon maunawa ng tao. Mensahe ng Diyos sa tao. So ang ibang wika naman mga kapatid, yan yung propesiya. Ang ibang wika naman, ito ang comparison yan. Ibang wika para sa sarili mo lang yan. Titibay ka, ikaw na nagsasalita ng wika. Pero yung propesiya, ang nakikinabang dyan, buong iglesia para sa ikatitibay ng church. Nakita nyo, no? Kaya sabi ni Pablo, mas mahalaga sa kanya, nagtitipon kayo eh. Hindi yung isa lang ang sumisigla. Hindi yung isa lang ang tumitibay. Dapat lahat tumitibay. Sabi rito, ang nagsasalita ng ibang wika ay pinatitibay ang sarili. Ngunit ang nagsasalita ng propesiya ay pinatitibay ang iglesia. Di ba, mga kapatid, mas mainam nga yan na hangarin natin yan kaysa doon sa speaking in tongues. At sa susunod na talata mga kapatid, sa verse 5 hanggang 12, makikita natin dito ang kapakinabangan ng propesya. Compare doon sa, sa pagsasalita ng wika o speaking in tongues. Sabi rito, ang unang punto rito, higit na dakila kaysa nagsasalita ng mga wika. Hindi pa rin ni Pablo rito. Talagang priority ni Pablo dito yung makapagsalita ng propesya kaysa sa magsalita tayo ng speaking in tongues lang. Kasi speaking in tongues, alabas, personal mo yan eh. Huwag mong sa paglaon natin, pag-aaral ng 14, may payo dito si Pablo na kung magsasalita ng wika sa church at walang interpreter, tumahimik ka na lang. Tatahimik ka. Sa next yun, makikita natin. Pero ngayon, sabi nito, ngayon, nais ko sanang kayong lahat ay magsalita ng mga wika. Diyan, nakikita natin, hindi naman tutol si Pablo na magsalita ng wika. Hindi siya kontra riyan. Gusto pa nga yan, lahat makapagsalita ng wika. Pero may pasubali ulit siya. Subalit, lalo na ang kayo ay magsalita ng propesiya. Mas mainam kasi yun. Ang nagsasalita ng propesiya ay higit na dakila kaysa nagsasalita ng wika. O simple lang, di ba? Mas priority yung pagsasalita ng propesiya kaysa sa wika. Malibang merong nagpapaliwanag upang ang iglesia ay mapatibay. So, pag walang interpreter, huwag ka na magsalita ng wika. Pero, kung nag-i-speaking in tongues ka at merong pinagkalooban, kung sino man sa inyo, sa kapatiran, ng gift ng, para ma-interpret yung pagsasalita ng wika, baka magpapatibay rin yun. Kaso kadalasan, nangyayari, maski sa panahon natin ngayon, labo-labo ang isang church, lahat nagsasalita ng wika. Nakadalo na ako ng ganun eh. Kaliwa, kanan, sa harap, sa likod ko, lahat nagsasalita ng wika, labo-labo sila. Wala man lang isang nagpapaliwanag. Walang nagpapaliwanag. Kaya hindi nakakatulong sa katitibay ng iglesia. Tuloy pa rin natin pagpapaliwanag. Sa verse 6, dito makikita natin ang kahalagaan ng kalinawan. Gusto ni Pablo maliwanag eh. Malinaw na mensahe. Sabi nga, di ba? Tingnan, subalit ngayon mga kapatid, kung ako'y dumating sa inyo na nagsasalita ng mga wika, ano ang inyong mapapakinabang sa akin? Ibig sabihin, wala kayong magiging pakinabang. Kung ako si Pablo pupunta sa inyo, mag-i-speaking in tongues ako. Walang pakinabang yun. Hindi kayo makikinabang. Sabi nito, malibang ako'y magsalita sa inyo sa pamamagitan ng, ito priority. Pahayag, kaalaman, propesiya, o ng aral. Yan ang mga mahalagang bagay na dapat i-deliver sa church. Hindi yung speaking in tongues. Ang speaking in tongues, pang personal yan. Maliban na nga lang kung merong interpreter. Di ba? Kung wala interpreter, personally mo na lang yan. Tumahimik ka na lang. Napipigilan yan, mga kapatid, sabagat may command na tumahimik eh. Iba, di ba, sa panahon natin ngayon, may mga nagsasalita ng wika. Hindi daw nila makontrol yung kanilang sarili. Hindi na Holy Spirit yun, hindi mo makontrol. Yung mga napupuspos ng Holy Spirit, nakokontrol pa nila yung katawan nila.
Dito, yung iba daw nagsasalita ng wika, kaya ang ingay-ingay daw, dahil sila mismo nagsasabi, hindi daw nila mapigilan. Pag hindi mapigilan, dapat mag-question ka na. Baka hindi Holy Spirit yan. Sapagkat may commandment na kung walang interpreter, tumahimik ka. Hindi natin magagamit yung talatang yun dito. Sa susunod yun. Pero dito, mahalaga kay Pablo, magsalita sa pamamagitan ng pahayag, revelation, di ba? Pahayag. At kaalaman, knowledge, pagkaunawa sa katotohanan, at propesiya, pagsasalita ng mensahe na galing sa Diyos. Nauunawaan ng lahat. At ng aral. Aral, ano yung aral? Doktrina. Mahalaga ang aral. Kaysa doon ang speaking in tongues tayo. Doctrine, no? Or by doctrine. Sa Tagalog, aral. Sapagat yan ang mga nakapagpapalago, nakapagpapatibay sa church. So, yung diwa rito, mga kapatid, ay, balikan natin, napindot ako. Sa verse 7, mga kapatid, nabilis yung pindot ko. Sa verse 6, yan yung napindot ko. No? Nailipat ko agad. Yung diwa rito sa verse 6 na yan, mga kapatid. Ano mang gawaing spiritual na hindi mauunawaan ng church, walang pakinabang sa church yan. At tulad ng speaking in tongues. Hindi tayo titibay dyan. Ngunit ang salitang may malinaw na kahulugan at aral, yun ang tunay na nagpapalakas at nagpapatibay sa katawan ni Kristo. Kaya mga kapatid, bigyan natin papahalaga palagi yung tayo nakikinig na malinaw na salita ng Diyos. Sa sumunod na talata, tingnan na ito, continuation to, yung kahalagaan ng kalinawan. Nag-sample siya, maging ang mga bagay na walang buhay na tumutunog, kagaya ng flauta, mga musical instrumento, alpa. Kung hindi sila magbigay ng malinaw na tunog, paano malalaman kung ano ang tinutugtog? Maging sa tugtugan, di ba? Kung hindi malinaw yung tunog niya, halimbawa, sintonado, paano namin malalaman kung ano ba tutugtugin? Ano ba kakantahin? Iba-iba kayo ng chords. Di ba? Walang linaw no? So, ginamit ni Pablo na halimbawa lang yan. Kung mga ito hindi magbibigay ng malinaw na tunog, malinaw na, dapat maging malinaw yan kung ano ba talaga yan. Anong klaseng kanta ba yan? Walang saysay ang musika pag walang malinaw na tunog. Para malaman natin kung ano ba talaga yung tinutugtog. Sample lang yan. Ito pa. Sapagkat kung ang trumpeta ay magbigay ng di malinaw na tunog, sino maghahanda para sa digmaan? Ito naman, trumpeta. Yung trumpeta ginagamit niya sa digmaan. Lalo na ng mga sinaunang panahon. Pero alam niyo ba, hanggang Second World War, ginamit yan. Yung trumpet. Yung trumpet, bawat pag-blow ng trumpet, may ibig sabihin nun. Pag isipin nyo, nasa digmaan kayo. Lalo ng panahon, lusuban, di ba? Yung maramihan ng tao, naglulusuban. Paano nila malalaman? Paano ka, kung ikaw yung commander, paano ka sisigaw? Nagpuputukan yung mga kanyo ng ingay-ingay sigawan ng tao. Paano mo isisigaw yung command? Meron ka taga-tawag, taga-call doon sa trumpet. Katabi ng commander palagi yun. Pag sinabi ng commander, lusob, tutorotot ng yan. May trumpet na ng senyales ng paglusob. Di ba? Kung ano man taon na noon, di ba? So, bawat tunog, may command yun. Kasi hindi sila magkakadinig yan Sabi ni Pablo rito, kung ang trumpeta ay magbigay ng di malinaw na tunog, kung labo-labo ng pag-iip mo ng trumpeta, hindi namin maintindihan kami mga sundalo. Anong gagawin namin? Paano kami mga kilos para sa digmaan? Sinasample lang niya. Pinapakita rito yung kahalagaan ng kalinawan. Kasi hindi niyo ba napansin, ang priority ni Pablo, yung kaloob na nagbibigay ng malinaw na mensahe. At yun na nga yung aral, yung pahayag, at propesya. Kasi yan ang malinaw na naintindihan ng tao. Hindi yung speaking in tongues. Speaking in tongues, hindi naman natin naintindihan yan Pati yung nagsasalita nga, hindi niya maintindihan kung sinasabi niya. Pero hindi po masama yun. Pwede nating hangarin. Kaya lang, pang-personal. Personal use only yan. Pag nagtitipon ng church, kung walang interpreter, huwag kang magsalita ng wika.
mapapansin ka lang, magiging center of attraction ka lang dun. Ganyan na nangyayari, di ba? O ganyan din naman kayo, kung ang isang wika ay nagsasalita kayo, sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi naunawaan, isipin, hindi ka maintindihan, paano malalaman ng sino man kung anong sinasabi? Sapagkat sa hangin kayo magsasalita. Ibig sabihin, pag sinabing sa hangin ka lang magsasalita, ibig sabihin, wala kabulan yung sinasabi mo. Hindi makatutulong sa church. So yan mga kapatid, kung pagsasalita hindi maintindihan, parang kausap mo lang yung hangin. Ano nangyayari? Tumatawag ka lang ng atensyon nun. Sa sumunod na talata, verse 10. Walang alinlangan na napakaraming uri ng mga wika sa sanlibutan. At walang isa man na walang kahulugan. So kinikilala ni Pablo ang pagkakaiba-iba ng mga wika sa sanlibutan. Bawat isa may kahulugan. Pero yung kahulugan nawawala kung walang koneksyon sa nakikinig. Kung hindi namin maintindihan yan, wala rin kwenta yan. So, inom muna tayong tubig mga kapatid. Excuse me mga kapatid, nakangatilan na muna ko. So, yun po mga kapatid. At sa verse 11, subalit, kung hindi ko nalalaman ang kahulugan ng wika, ako ay magiging banyaga sa nagsasalita. At ang nagsasalita ay magiging isang banyaga sa akin. Isipin nyo, pag doon sa nag-uusap lang halimbawa, nagsasalita ka ng German, ako nagsasalita ng Tagalog, hindi tayo magkaintindihan. Para tayo mga foreigner sa isa't isa. Para akong alien. At ikaw rin parang alien. Hindi tayo magkaintindihan eh. So, nangyayari, nagkakaroon ng bahabagi kapag hindi natin nalalaman ang kahulugan. Imbis na magkapatid, tayo ay nagiging banyaga sa isa't isa. Imbis na magkapatid tayo, parang magkapatid nga tayo, sasabi lang, pero hindi naman tayo magkaintindihan. So, iwasan natin na maging banyaga sa loob ng sarili nating church. Maging bukas, maging malinaw ang mga mensahe na ipinararating natin. Nagkakaintindihan tayo. Gayun din naman kayo, yamang kayo'y sabik sa kaloob ng espiritual, pagbutihin ninyo ang paggamit sa mga yon para sa ikatitibay na iglesia. So, ibig sabihin, yung mga spiritual gift natin, dapat ay, sabi nito, pagbutihin natin, sikapin natin na magamit ang mga spiritual gift natin sa ikatitibay ng church, ng iglesia o ng kapatiran. Yan ang layunin, mga kapatid, na mga kaloob na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya nga yung sumunod na talata o na mga natitira pang talata na siyang magiging huling bahagi ng ating lesson ngayon ay tungkol ito mga kapatid sa pangunahing layunin. Pagkamat nabanggit na sa ikatitibay, no? Pangunahing layunin, inelaborate pa ni Pablo na yun ay pagpapalakas ng iglesia sa pamamagitan ng pag-unawa. So verse 13 hanggang matapos tayo sa 19. Sabi dito mga kapatid, kaya't siyang nagsasalita ng wika ay dapat manalangin para sa kapangyarihang makapagpaliwanag. Yan sinasabi natin. Another gift kasi yan. Yung makapag-interpret ka ng speaking in tongues. Kaya kung nagsasalita ng wika, manalangin ka rin. May pagkaloob sa iyo ng Panginoon Diyos na yung sinasalita mo ay maipaliwanag mo. Ngayon mga kapatid, dito sa bahaging ito, kailangan maging mapanuri din tayo sa panahon natin ngayon na may mga nagkukunwaring nag-i-speaking in tongues. Nakasaksi na ba kayo sa TV? Ako nakasaksi na sa TV, maging sa personal, na nagsasalita ng wika at biglang in-interpret yung kanyang sinasabi. Ang interpretation niya parang na-detect ko, mukhang binubola mo lang kami ha. Ano yung bakit? Nagsasalita ng wika. Di binigay niya interpretasyon ngayon sa Tagalog. Parang ganito ang dating, mga kapatid. Hindi ko lang memorize. Pero ganito ang approach niya. Pagkatapos siya magsalita ng wika na hindi maintindihan, bla 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 mga ganun mga salita na shanda ba di ba mga ganun eh. Mapapanood niya sa YouTube, napakarami niyan. Na halata nagdadrama lang. Kasi nung i-interpret, parang ganito. Ito, ibig sabihin yun, sinabi ko, sa wika,
na sinabi sa akin ng Panginoon na kayong lahat ay magsipagsisi sa inyong mga kasalanan upang kayo ay makaranas ng kaginawaan ng inyong espiritu. O yan ba yung pagsasalita ng wika? Na yung ba ang kahulugan nun? Isipin nga ninyo. Napansin nyo ba na hindi panalangin yan? Hindi po panalangin. Yung sinabi niya. Sabi sa akin ng Panginoon, magsisi kayo. Pangangaral yan eh. Yung pagsasalita ng wika dito sa chapter 14, prayer yan. Spiritual na malalim na prayer yan sa Panginoon Diyos. Naka-address sa Diyos. Bakit nung interpret mo, naka-address pala sa amin yan. Sinabi pala ng Panginoon na magsisi kami. Kailangan pa ba sabihin sa'yo ng Panginoon na magsisi kami? Nasa Biblia na yun. Nasa Biblia magsisi tayo. Di ba? Nakita niyo mga kapatid. May daya di ba? Alatang nabobola lang yun. Hindi totoong speaking in tongues yun. Marami yung mandaraya ngayon. Ginagawa negosyo yun. Marami ba tayo sa YouTube? I-type nyo, fake speaking in tongues. Ang dami ron, mga kapatid. Alatang nyo, nagdadrama lang. Pero mo, sinasama sa teksto. Nagsisermon sa ibang wika. Si Kibuloy nga ganun eh. Habang nagte-teksto, biglang nagsasalita ng wika. At hindi lang si Kibuloy yun. Pati ibang mga born again na sikat na nakikita natin sa television, napapanood natin eh. Nagsasalita, nangangaral, bigla namang magsasalita ng wika. Nangangaral ka, bigla ka namang magsasalita ng wika. Ano lang yun, pa-impress lang yun mga kapatid. Ang importante mga kapatid, hindi yung magsasalita ng wika. Magsasalita ng wika, malalaman natin yan sa pagpapalaot pa natin ng aralin tungkol dito sa 14 ng Korinto. Malalaman natin ang gusto yan sa next meeting. Personal yan. Personal mo pakikipag-usap sa Diyos. Nagkakaroon lang ng pakinabang ang church yan kapag na-interpret mo yan. Parang prayer yan eh. Prayer yan. Ito, tingnan nyo. Sapagkat kung ako'y nananalangin sa wika, prayer kasi yan, pray in a tongue. Ang aking espiritu ay nananalangin. Yung espiritu yan nananalangin sa kaloob-kalooban niya, nananalangin siya. No? Pansinin niyo sa pagsasalita ng mga wika, isang panalangin yan sa Diyos. Kaya nga nilinaw ni Pablo sa verse 2, kanina pa lang sa verse 2, na ang speaking in a tongue ay pakikipag-usap sa Diyos at hindi sa mga tao. Nakita niyo, no? Pinapaliwanag ni Pablo na kapag ang isang tao ay nananalangin sa ibang wika, ang espiritu ng tao ay, okay, yung espiritu mo gumagana, active. Pero mga kapatid, hindi lang dapat ganon. Dahil sabi nito, ngunit ang aking isipan ay hindi mabunga. Ibig sabihin, active nga yung espiritu mo, kailangan walang bunga, hindi mo maintindihan. Kaya sarilinin mo na lang yan. Hindi mo may paliwanag di ba? Kasi magiging ka lang center of attraction ka lang. Church gathering ang pinag-uusapan nito. Tuloy natin sa 15. Ano kung gayon ang aking gagawin? Ano daw gagawin niya? At sabi rito, ako'y mananalangin sa ano kung gayon ang aking gagawin? Ako'y mananalangin sa espiritu at ako'y mananalangin din sa isipan. Pag nananalangin sa isipan, which yun, naiintindihan mo. Ito daw magandang gawin. Manalangin ka sa espiritu, yes. Pero manalangin ka rin sa isipan. Ako ay aawit sa espiritu at ako'y aawit din sa isipan. So dito mga kapatid ay tinuturo yung tunay na Kristiyanong pagsamba. Ay hindi pagpili sa pagitan ng espiritu. Hindi pagpili yan sa pamamagitan sa pagitan ng espiritu. Kundi pinagsasama dapat yung dalawang yan. Yung espiritu at yung pag-iisip. Pag sinabi pag-iisip, minauunawa mo. Ang espiritu ang nagbibigay buhay at sigla. Ang isipan nagbibigay linaw at kapakinabangan. Yung isipan. Kasi hindi ka makikinabang pag hindi mo naunawaan yan. Kapag magkasama yung dalawang yan, yung espiritu sa ating panalangin at yung isipan natin, naintindihan natin, nagiging mas makabuluhan, maayos, at nakapagtitibay pa sa church yan, nakapagpapatibay pa sa church. Kaya nga mga kapatid, maging sa ating mga awitin, sa ating kapatiran, sinisikap natin na ang mga awitin natin hindi lang nadarama
ng mga kapatid, kundi nauunawaan pa rin ng mga kapatid. Kaya majority sa ating mga awit, puro Tagalog. Dito nga sa broadcast, solid eh. Kukunti lang English eh. Kasi ang target natin, mas maganda kasi, hindi yung nafe-feel lang natin. Daman-daman mo nga yung awit, hindi mo naman maunawan. Mas importante sa awit, yung mensahe. Kaya sabi, ako ay aawit sa espiritu at ako'y aawit din sa isipan. Mas maganda naintindihan mo kasi emote ka lang ng emote. Yung lalim lang nararamdaman mo. Hindi makapagpapatibay yan. Kaya ito nga, maging sa awit, nabanggit ni Pablo. Dapat aawit din tayo sa isipan. At sa sumunod bang talata, kung di gayon, kung ikaw ay nagpupuri sa espiritu, paano ang isang nasa kalagayang hindi naturuan ay makapagsasabi ng amen sa iyong pagpapasalamat? So prayer yan, di ba? Nagpupuri ka sa espiritu, yan yung speaking in tongues eh. Paano naman yung iba makapagsasagot ng amen? Hindi ka maintindihan eh. Bless na bless ka na nga. Pero yung ibang mga tao nakatanga lang sa iyo. Tinitingnan ka lang. Kasi yung sinasabi mo, hindi naman namin maintindihan. Paano kami sasagot ng amen? So, gayong hindi niya nalalaman ang iyong sinasabi. So, nakita niya, no? Napakahalaga, mga kapatid, nang nagkakaintindihan tayo kapag nagkakatipon tayo. Hindi ka makapagsasabi ng amen pag hindi mo naintindihan ang isang prayer. Yung speaking in tongues, isang forma ng panalangin yan. Mas malalim na panalangin yan, oo. Pero para makinabang ang iba dyan, kailangan nauunawaan natin. So, sumunod na talata. Sapagkat maaring ikaw ay nagpapasalamat na mabuti. Okay, bless na bless ka. Subalit ang iba ay hindi napatitibay. Pero yung iba hindi naman tumitibay. So, baliwala. Ang habol ni Pablo rito, nagtitipon ng church, dapat lahat makinabang. Hindi yung ikaw lang. At sumunod na talata. At ako ay nagpapasalamat sa Diyos na ako ay nagsasalita ng mga wika na higit kaysa inyong lahat. So, kita nyo, no? Meron gift din pala si Pablo ng speaking in tongues. Meron din siyang gift. At sabi pa kanya, nagsasalita siya ng mga wika ng higit kaysa inyong lahat. Ibig sabihin, mas marami siyang karanasan dyan. Pero, ginagamit niya yan sa tamang lugar at oras dahil yung sumunod na talata, yung ulit talata natin. Ngunit sa iglesia, sa church, pag nagtitipon daw ang church, mas nanaisin ko pang magsalita ng 5 salita sa pamamagitan ng aking pag-iisip. Ibig sabihin, naiintindihan ko yung sinasalita ko. Upang makapagturo ako sa iba. Yan ang purpose, makapagturo. Pag nakapagturo ka, sisigla yung iba. Kaysa 10,000 mga salita sa ibang wika. Kahit dami mong sinasabi niyo sa ibang wika, wala naman nakakaintindi. Hindi sisigla ang church dahil nagsalita ka ng wika. Dahil hindi naiintindihan eh. So yun, mas mahalaga yung 5 salita. Kahit konting-konti lang yan. Pero nakapagtuturo naman. Kaysa 10,000 mga salita na wala naman nakakaintindi. Kaya yung quality ng ating ministry ay nasusukat sa kung gaano karaming buhay ang nababago at natuturuan at naaakay at tumitibay. So yun po mga kapatid. Naintindihan nyo, no? So priority pagsasalita ng propesya. Pangangaral yan mga kapatid. Lumalabas paghahatid ng mensahe ng Diyos. Sapagkat yan ang papalakas sa iglesia sa pamamagitan ng pag-unawa. Importante yung understanding mga kapatid. Kaya papansinin nyo sa Acts of the Apostles, yung chapter 2, wala naman sinabi nun ng speaking in tongues talaga yun. Magamat nagsalita sila ng ibang wika. Pero hindi yun yung sa Corinto. Iba yun sa Corinto. Sa Acts of the Apostles, nagsalita sila ng ibang wika pero sa forma ng propesya yun. Dahil nauunawaan ng mga nakikinig. Yung araw ng Pentecost yun sa Jerusalem. Pero ito dito mga kapatid, sa unang Corinto 14, sa loob ng church na pagtitipon yan. At ang wika dyan ay hindi naintindihan. Kaya sa susunod na episode natin, susunod na lesson natin, madidiscuss pa yan ng malaliman tungkol sa pagsasalita ng wika.
So yun po mga kapatid ang ating aralin na may makatulong ito para malinawan natin na ang bawat kaloob na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, may purpose yan dapat. Kapag ina-execute natin yan sa loob ng church, dapat yan ay nakikinabang ang kapatiran. Hindi ikaw lang. Hindi yung ikaw lang sumisigla dahil sa kaloob mo. Dapat sumisigla din, tumitibay rin ang iba dahil sa kaloob na ibinigay sa iyo, ginamit mo sa church. So hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.